Samantala, nakaposisyon na sa Samar ang grupo ng mga storm chasers na ipinadala naman ng Pag-asa DOST. Ito'y bilang paghahanda naman po sa nalalapit na paghagupit ng bagyong Ruby sa Eastern Visayas. Layon po ng mga storm chasers na paigtingin ang monitoring sa bagyo sa pamamagitan ng makabagong kagamitan ng Pag-asa. Ang ulat mula kay Haji Kaming. Ilang oras bago suspendihin ng Philippine Ports Authority ang biyahe ng Roro mula Sorsogon hanggang Samar, maraming pasahero pa ang nakahabol at pinayagang makasakay. Karamihan sa kanila ay nangangamba dahil sa paparating na bagyo pero kinailangan nilang umuwi. Nakasabay ng PTV News ang grupo mula sa Pag-asa DOST nang sumakay kami ng barko patungong Allen. Sila pala ang tinatawag na Storm Chasers. Isang grupong ang pakay ay mas paigtingin pa ang monitoring sa bagyong Ruby na inaasahang singlakas ng bagyong Yolanda. Ayon kay Senior Weather Specialist Robert Quinto, dahil nasa field sila, ay mas mapapabilisaan niya ang pagtaya nila sa panahon. Nakalatag na ang plano ng Storm Chasers kung paano nila ipamamahagi ang impormasyong kanilang makakalap sa local government units at sa National Office ng Pag-asa. Hindi naman daw mawawala ang takot dahil sa panganib na dulot ng bagyo. Pero para kay Ginoong Quinto, sanay na daw sila sa pananalasa nito. Mag-iikot ang grupo ni Quinto sa local weather station sa Samar at mga disaster management offices. Mauuna dito ang bayan ng Katarman sa Northern Samar. Sa taya ng senior weather specialist, posibleng tahakin ng bagyo ang Northern Samar at inaasahang unang magla-landfall Sabado ng umaga. Mula dito sa Samar, kasama sina Marlon Guardiario at Joel Mamaril para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Camino.